magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Ito hong naging panayam po, mga kabida, ni Mr. Christian Isguera kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ito po ay patungkol doon ho sa posibilidad na hindi ho matutuloy itong impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte nitong kongresong ito, ano? Itong 19th Congress po, at malamang sa 28th Congress na po ito mangyayari, ano po, no? Pakinggan muna natin itong panayam po ni Mr. Christian Isguera kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, at pagkatapos niyan ay himay-himayin po natin yung kanyang mga sinabi at magre-react po tayo, mga kabida. Narito po. Wala nang time ang Senate kasi mag-election na, campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to 14, 15 session days. At saka walang, they will not be interested. Hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position ng Ang position namin, don't file it now because you cannot act within, kasi mag-expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start ng zero. At sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. It raises so many questions. So, mabuti pa, tapusin na lang itong investigation. Let's get that testimony of the 2 military aides. In this case, pwede mo nang matulog sa Office of the SecGen yung 3 impeachment complaints. Well, pwedeng matulog, but that can be revived kasi yung Congress will expire by June 30 of this year. All pending matters in the House of Representatives are deemed dismissed. Yeah. You have to file it anew, refile it anew in the next Congress. So lahat yung mga unfinished business deemed terminated. So you have to refile it. So you have to refile it again eh. Okay. But if you already the impeachment complaint reached already the Justice Committee, you cannot refile it within 1 year eh. Yung 1-year ban kasi hindi pwedeng within the same year i-impeach mo na naman. Oh. Impeachable officer. Yung pinag-uusapan po namin na ban, no? So ang position nyo sa next Congress na. Yes, next Congress na para klaro. Complaints. In the meantime, you complete now your evidence. Kasi may isa pong school of thought, others are pushing for this. Simulan na yung proseso rito, tapos yung concept na continuing Senate. Yes, that you have to do that kasi ang theory ng continuing Senate is that the Senate does not expire unlike the House. Dahil 12. Kasi 12, but yung 12 cannot even elect their officers because you need 13. Dati, it was a continuing Senate because 1/3 lang. You elect only 1/3 of the Senate every election. So, definitely more than a majority remain. But ngayon, 12 eh. And 12 is not a majority. So may tulog din yung concept. Yes, yung concept na yun can lose in the Supreme Court. Ayun po, no? Parang sinabi po ni Justice Carpio po, mga kabida, na minadali po itong pagsampa po ng articles of impeachment dyan ho sa Senado, no? Kaya ito po yung nangyari, no? Parang hindi ho matutuloy dahil ho sa kakulangan po ng panahon, ano? So, posibleng mauuwi lang po ito sa wala. Ito kung pinaghirapan po ng mga complainants at ng mga congressman po natin dyan, dyan ho sa House of Representatives para mangalap po ng perma
at may transmit po itong articles of impeachment. Ano? Kasi kahit na po babalik po itong mga senador po natin sa June 2, sabi po ni Justice Carpio, kukulangin pa rin yung oras. Ano? Kasi during the whole month of June, no? Meron na lang pong 14 to 15 sessions yung Senate, ano, mga kabida. At mind you, magtatapos yung ating Kongreso on June 30, ano? At kailangan po bigyan ng due process po itong si VP Sara. Okay, since bibigyan po siya ng due process, kailangan po siya ng 10-day period po para sumagot doon ho sa mga reklamong ito. So basically, kung titingnan po natin yung timeline, kukulangin talaga, no? Kukulangin talaga, mga kabida. So, most likely, yung ending is dismiss yung articles of impeachment, ano? Ngayong Kongreso po, mga kabida, no? So, nararapat lang daw na sa susunod na po na Kongreso isasampa po ito. Okay? So, babalik po sila dun sa square one na magsasampa po ng impeachment complaints and then i-refer po ito sa Committee on Justice, ano? At doon na po mag-umpisa yung 1-year ban po, mga kabita. Buti na lang, no? Itong impeachment complaints na ito ay hindi ho na i-refer sa Committee on Justice. Dahil ho, sabi po ni Justice Carpio, kung nagkataon, baka mag-aantay po tayo daw ng 1 taon or most likely by 2027 bago isampa muli itong panibagong impeachment complaint or complaints laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Okay? So, anong tingin ho ninyo dito po, mga kabida, no? Para sa akin po, no, kung tatanungin niyo ako patungkol ho dun sa advantage at disadvantage po para ho kay Vice President Sara Duterte, kung ngayon po yung impeachment trial, advantage po ito para ho sa Vice Presidente. Why? Because unang-una po, malaking factor yung Iglesia ni Cristo na boto, ano? Alam naman po natin, mga kabida, na itong mga senador po ay kailangan po nila yung INC, ano? So most likely, most of them baka papabor doon ho sa acquittal po ni VP Sara. Kung ngayong kongresong ito gagawin yung impeachment trial, ano? Pero kung sa susunod na kongreso, sa 20th Congress na po, yun na po yung magiging disadvantage po ni Vice President Sara Duterte. Kasi ho, unang-una, fresh yung mga senador dyan. So, alam naman po natin, mga kabida, kung pagbabasihan po natin yung mga surveys, namamayagpag yung mga endorsed candidates po ng administrasyon. Okay? Now, since namamayagpag po sila, so may posibilidad na baka sila yung uupo po bilang mga bagong senador po ng Senado po natin, mga kabida. Okay? So, disadvantage yun para ho kay Vice President Sara Duterte. So, yun po. Para ho sa inyong mga comments and for your suggestions and opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.